Posibleng ma-disqualify agad ang ilang kandidato sa barangay at SK elections dahil sa maagang pangangampanya. Muli ring nagbabala ang COMELEC laban sa vote buying. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Halos isang buwan bago ang Barangay at Sangguniang Kabataan elections, may mga nangangampanya na kahit sa October 19 hanggang 28 pang itinakdang campaign period. Base sa record ng Commission on Elections o COMELEC, halos 4,000 kandidato na ang napadalhan ng show cause order dahil sa premature campaigning. 700 dyan sumagot na sa ahensya. 35 naman ang agad nasampahan ng disqualification case. Posibleng madagdagan pa raw yan bago ang eleksyon sa October 30. Hindi raw bababa sa 1,000 kandidato ang maaaring masampahan pa ng reklamo at posibleng ma-disqualify dahil pa lamang sa premature campaigning. At desidido ang COMELEC na may mapanagot sa mga ito bago ang mismong halalan. Kaya babala ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kapag yung kumakandidato, illegal ang ginagawa, ano ang asahan natin kapag nanalo na sila? So pag nanalo na sila, expect nyo na hindi magiging matuwid din yung pamamahala na illegal nga yung ginawa eh. Huwag nyo iboboto yung mga lumalabag sa batas. tinututukan din ng ahensya ang issue ng vote buying. Sa ngayon, aabot na sa 40 kandidato ang na-report dahil sa pamimili ng boto. Yung pamimili po ng boto ay paghamak sa ating pagkatao. Siyempre, at the same time, paghamak sa pagiging mahirap natin, mahirap na nga eh, hinahamak pa tayo. Aminadong ahensya, mas dadami pa ang vote-buying cases sa panahon ng pangangampanya at posibleng hindi na ma-disqualify sa mismong botohan. Pero may 5 taon naman daw ang COMELEC para maghabla ng criminal case sa mga lalabag. Kanina, pumirma ng Memorandum of Agreement ng COMELEC kasama ang Public Attorney's Office para mas mahikayat ang publiko na i-report ang mga kaso ng vote-buying. Wala pa po kami nahawakan talagang case ng vote buying dahil takot tumistigo. Yung ibang kandidato ginagawa, meron silang courier, parang drugs. Courier, taga-distribute. Kasama rin yan sa makakasuhan. Pumirma rin ng kasunduan ng COMELEC at PAO kasama ang Bureau of Jail Management and Penology kaugnay sa pagboto ng mga Persons Deprived of Liberty o PDL sa buong bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.